So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. So ano nga ba yung nandito sa harap natin? Ito yung Skygo Blink 150 EFI. Tama po kayo ng dinig, FI na po siya. So alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga ba mabilhin ngayong 2026. Tara, alamin natin yan. Walk around na natin. Ayos na ayos siya. So ayun ang mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga bang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahaliganan. Diyan sa screen nyo, pati yung installment at hulugan. Installment at hulugan. Yung hulugan nila at yung down payment nandiyan sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan and then cash. Tingin nyo, sulit nga bang bilhin nyo yung 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle ito? Ayos na ayos yan. So yun na nga, ngayong 2026 mga best, no, meron silang available dito na Skygo Blink 150 EFI. Opo, FI na po ang isang to, or electronic fuel injection na po ang isang to, at kagandahan din 150cc para sa ganitong ka-compact. Okay, maliit lang yung motorcycle pero compact talaga siya kasi nga 150cc na yung motor na to. At kamukha niya, syempre kung fan kayo ng Honda Beat, halos kamukha din ng Honda Beat ang front view niya. Okay, yung headlight niya is maganda rin, yung headlight, yung taillight niya maganda rin, at LED na rin yung kanilang headlight. So naka digital panel na rin tayo rito. Okay, meron din tayong USB charging port dito. At ayan, meron tayong regular USB charger. So yung panggilid nito compared dun sa Blink 125, ibang-iba rin yung itsura nito. Meron din tayo rito malawak na gulay board, okay? So, sa tingin nyo, ano ba yung mga pwede pa natin isuggest kay Skygo para at least may mga improvement pa sa mga darating na taon. So, ayan, check natin yung motorcycle. 5'2" nga pala yung ating height. Okay, i-side stand natin. Side stand natin, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, safe na safe naman siya kapag pinark nyo sa mga mall. Okay, so ito yung itsura natin. 5'2" ang ating height. Yan, di ba? Unang upo natin, ramdam agad natin yung upuan. Maganda yung upuan niya, malambot, sobrang lambot ng upuan. And then kapag sumakay naman tayo rito, napaka-komportable lang, di ba? Compact na compact tayo rito. Yan, so maluwag yung gulay board natin dito, kaya kung meron tayong mga gamit, may utility hook tayo rito para sa gamit natin. Isasabit na lang natin dyan. Okay? So, pang long ride, pwede to kasi nga 150cc na rin naman to. Pang long ride yan rin talaga. Tsaka matipid na rin, di ba? Tsaka magaan yung motor. Sobrang gaan ng motor, kaya sobrang tipid din ng makukonsume nyo dito sa fuel consumption niya or sa fuel niya. So, turning radius, malawak din. Pero konti na lang yung space natin dito. Ayan, konti na lang yung space natin. And then yung shock niya, maganda rin. Hindi siya yung sobrang lambot, pero okay na rin to.
yung shock niya. Ayan. So sa likod, medyo matigas yung shock ng likod. Pero dahil nga marami namang nabibili sa aftermarket na mga shock, lalo na yung may baso, mas maganda yung bounce nun. So kung medyo nakukulangan kayo sa performance nung shock niya, pwede tayong bumili. Okay? So, ganyan, yung itsura natin. Okay? So, check din natin kapag angkas din tayo. Okay? So, itsura naman natin dito kapag angkas. Ganyan ang itsura natin. Okay din, mataas din naman pala. Komportable din tayo rito kapag angkas tayo. Ayan. Angkas check. Di ba? Angkas check. So, maganda, komportable din. Yan. Sobrang gaan ng motor. Di ba? Ano, gaanong motor. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma na ito ngayong 2026, bagong taon, bagong motor para dito sa Skygo Blink 150 EFI? Comment nyo naman yan sa baba kung nagustuhan nyo tong motorcycle na to. So, center stand natin. Center stand. Magaan kaya siyang i-center stand? Yun, napakagaan lang din niya ang i-center stand. Ayos. Meron tayong nakitang bagong kulay dito ng Blink 150 EFI. Kung last time nakakita tayo dito ng kulay white ba yun? Hindi ko rin matandaan kung white or black yung nakita natin. Pero ngayon meron silang kulay green dito. Ang ganda ng colorway niya. May may red lining lang siya dito and then black and white. Okay? So, ayan, sa mga fan ng Skygo, meron pong 150cc na EFI itong Blink. Okay, meron din naman tong 125 pero yung 125 kasi nila is naka-carb type. So, ayan, ikutan natin. Same lang din naman ang itsura ni 125 and 150. Pinagkaiba lang talaga yung displacement tsaka yung fuel injection and carb. Okay? So, dito sa front, meron tayong Skygo and then black na combination and green. Yan, parang army green yung itsura niya. Itong sa side na to is matte finish. Dito yung ating signal light. Ito naman yung ating headlight and then may park light din tayo rito or daytime running light. Sa side, may mga sharp design din tayo rito. Kita nyo naman yan, di ba? Ang forma din. So, kamukha talaga siya ni tawag dito ni Honda Beat. Hindi natin mapagkakailayan pero maganda yung itsura na ito. Maganda rin yung specs, di ba? Kaya sumasabay talaga siya. So, may Skygo and then may parang X dito. X yung design, di ba? Tapos, yung ating fender, flexible din, malapad. Na extension, medyo maiksi lang. May rubber boots tayo rito sa telescopic fork. Ayan, matte finish naman dito. And then, meron tayong single disc brake. Naka-dual pad caliper tayo rito. And then, naka-mugs. Pero, naka-tube tube type pa rin naman to. Pwede nyo. Hindi, naka-tubeless na pala. Okay, tubeless na rin to. And then, ang size dito ay 80 by 90 by 14. Ayan. So, may gulay board na rin tayo rito. Ayan, maluwag din yung gulay board. Nandito yung ating battery. And then, sa side dito, meron tayong parang carbon fiber finish. And then, siguro, ano natin dito kay Skygo, yung side stand kill switch. Maglagay sila rito. 'Di ba? And yung ating ilalim, meron tayong matte finish dito. And then, parang carbon fiber finish dito. Yung ating foot pegs para sa angkas, ayan, nadumihan na natin. Na-try kasi natin to kanina. So, combination ng rubber and metal, malapad din siya. So, dito naman sa ating side, meron tayong Blink 150 EFI na decal. Ayan, may red and gray. Tapos, dito naman din sa side, ito parang carbon fiber finish. Tapos, dito rin naman, binubuksan yung ating compartment. Ayan. So, yung panggilid niya, meron tayong malapad, no? Bulking tingnan. Tapos may Skygo rin tayo rito. Wala tayong kickstart dito. Naka-monoshock tayo rito. At hindi rin siya adjustable. So kung gusto niyo ng mas magandang shock, palitan nyo na lang. Okay, marami din naman nabibili sa aftermarket. So, naka-drum brake dito sa likod. Meron tayong tubeless din dito. Ang size naman dito ay 90 by 90 by 14. Ayan. So sa grab bar niya, ito metal. Tapos binalot ng parang goma yung design, and then parang carbon fiber finish dito sa side. And then meron tayong LED na signal light, LED na tail light, reflector, malapad yung ating fender, flexible din. Okay, may parang carbon fiber finish din tayo rito. And sa side, naka-air cool tayo. Tambucho natin dito, mataba, and then may cover tayo dito na metal. Ayan. So sa compartment,
meron tayong kahit papano, meron tayong mapaglalagyan ng mga gamit natin. Malinis lang yung design para dito sa kanyang compartment, and then yung gas tank natin dito. So hindi na kailangan susian yung gas tank niya. Okay, ano na yan, pwede na kayo magpagas. Yan. So meron tayong helmet hook. Ito yung itsura ng ating compartment. Ayan. Sa ilalim ng ating upuan. Okay. So yung upuan natin malapad, makapal yung foam. Maganda yung leather na ginamit. May mga stitches din tayo rito, stitches din dito. And sa ating panel gauge na naka-digital na rin tayo rito. Ayan. So ito pa yung isa sa mga difference ni 125. Si 125 naka-analog type. Si 150 naka-digital. So yun yung difference niya. So dito naman sa side meron tayong parang carbon fiber finish dito. Yung ating switches, meron tayong park light headlight, electric starter. Dito naman sa side, meron tayong high and low and then flasher. Signal light and then busina. Then meron tayong ignition, simpleng-simple lang pero may shutter lock din tayo rito. At ito yung susi niya. Ayan, may helmet hook din tayo rito or utility hook. Yung ating lever dito medyo manipis lang pero smooth din naman. Makapit din yung ating throttle. Yung grip pala makapit yung throttle. Ay yung grip. And then yung throttle natin mababaw lang. Ayan, gulo diba? Ito naman yung ating rear. Smooth lang din. Tapos malapad yung part na to. Yung grip natin dito makapit. Ayan. So, pagbaba meron tayong USB charging port. Meron tayong side pocket. So hindi ko advise dito na mag-charge kayo habang bumabiyahe kasi medyo mababaw siya. And then parang alam niyo yan, at least iwas na rin sa aberya or aksidente. So dito naman sa side pwede tayong maglagay ng barya. Hindi naman siya ganun kasikip. Hindi katulad ng mga nakikita natin na iba medyo masikip. Pero ito yung ignition niya. Ayan. So ito naman ang kabuuan para sa Blink 150 EFI. So sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para at least ma-assist ko kayo and then mapa-approve natin agad. Ayos. So ayun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.